Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Mga kabayan, nagbabala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungkol sa pagsasara ng gobyerno ng tanungin tungkol sa contingencies kung nagdesisyon ang Korte Suprema na pabor sa petisyon na hinahamon ang konstitusyonalidad ng General Appropriations Act o GAA o ang pambansang budget para sa 2025. Sinabi ni Marcos na ito ang nais ng mga kritiko na gawing destabilize ang gobyerno. Ngunit idinagdag na ang GAA ay nasa matatag na katayuan sa mga tuntunin ng konstitusyonalidad. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang nakahandang contingency plan ang pamahalaan sakaling ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang 2025 General Appropriations Act. Ayon sa Pangulo, maaring maging dahilan ito para maantala ang operasyon ng pamahalaan. Gayunpaman, kumpiyansa ang Pangulo sa legalidad ng 2025 GAA. Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Kung matatandaan, naghain sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at Atty. Vic Rodriguez ng petisyon sa Korte Suprema kung saan kine-question ang constitutionality ng specific provision sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Simple arithmetic, simple mathematics, nahabol talaga. So yun, pinag-aralan ko. And while I was studying, nakita ko na yung mga black items. So after discussing this with the lawyers and alam naman natin that these are not mere typographical errors. Blanco 28 blank items. Hindi mo pwedeng basta-bastang ma-disregard yan at sabihin blanco. No, it's not. May mali talaga. Highly questionable at pinirmahan At hindi lang pinirmahan, ratified ng dalawang houses of Congress. Both houses of Congress has ratified the bicameral conference committee. So hindi mo na pwedeng baguhin yun after ma-ratify. Samantala, matapos magpahayag si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na masa-shutdown ang gobyerno kapag pinaboran ng Korte ang petisyon sa GAA, naglabas naman ng paliwanag ang isang kilalang vlogger na si Banat Bay. Ayon kay Banat Bay, dapat ipaliwanag sa publiko na hindi para guluhin ang pamahalaan ni PBBM, kundi para ayusin ang malaking pagkakamali sa naturang BICAM report na nakitaan ng mga blankong dokumento. So malinaw po, hindi ho nagsampa ng kaso sa Supreme Court para po gipitin o sisihin, kung hindi ho ayusin. Yun ang dito That's the main goal. Ayusin po yung budget natin na ang makikinabang ay hindi ang mga kurap na buwakin ng inang mga congressman o mga senador. Ang dapat makikinabang ng ating budget ay mamamayang Pilipino. Food security, education. Di ba ho? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat pa bang iakyat sa Korte Suprema ang kontrobersyal na issue sa BICAM report kaugnay sa 2025 national budget? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ang budget ganyan. Yan ang isa sa pinaglalaban nitong mga kababayan nating sila Congressman Ungab at maging si Pangulong Duterte. Mantakin mo, binlangko, binawasan, tinarantado ang ating budget. Tapos, ganito mangyayari. Tama, mali. Di ba? Kaya ngayon, yun yung sinasabi ni Congressman Ungab dito, na kaya sila din, kahit pa paano nagkaroon ng motibo na isang panahon ito sa Supreme Court. All development, socio-economic development ng ating bayan
that is, I would say, that is the only way we can make ourselves, the Filipinos, highly competitive or globally competitive. Kung educated yung ating mga kababayan, we will have an educated and healthy society. We can compete with the other with other countries in the world. So, na-shock ako dahil na-overtake ang budget ng education sector, na-overtake ng public works ng DPWH. So kung ikaw ay isang taong may malasakit sa iyong bansa, may malasakit sa iyong bayan, I did not say that infra is not needed. Yes, it is needed, but yung infra mo dapat nagfa-follow sa ating economic development plan, kasi meron tayong economic development plan yung infra na nasa economic development plan, yun yung nasa regular program ng DPWH, kasi approve ng NEDA yun, approve ng DBCC, approve yun ng infra committee doon sa NEDA. Yung mga insertions, katulad nung nangyari sa budget, 288 billion insertions of infrastructure at nilampasan yung education sector, that is not anymore in accordance with economic development plan. Ang nangyari niyan, that is already a kind of yung gusto ng miyembro nung BICAM panel na nagsingit, pet projects nila. Nung araw, ang tawag niyan, pork barrel. Pet projects, siningit ng infra. Ang problema, nakalimutan nila na naglampas na sila at na-overtake nila yung education sector. And it's very clear in our constitution na number one priority, which we all must agree. Kung ikaw ay isang congressman o senador, bear that in mind. Number one, wag kang maglampas sa nakasaad sa ating saligang batas. The Constitution says give priority to education. Now, when you approve the BICAM and you have overtaken, sabi ko, you have overtaken the budget of the education sector, nalampasan ng infrastructure, something is wrong. So nag-research na talaga ako. Pero haba-haba ng aking research, may part 1, may part 2, may part 3 ako sa aking research. Klaro yun, kasi yung President's message sa budget, sinasabi niya na 977 billion, number 1, yung budget ng education sector, 977 billion. Tapos yung number 2 is the budget of the DPWH, which is 900 billion. Then pagdating sa BICAM, binawasan ng 31 billion yung education sector. Tapos dinagdagan ang 200. Eto para mas maintindihan natin, ipapakita ko po sa inyo kung gaano kinawalang niya. At sabi niya ni Ungabe, yan ang dahilan kung bakit siya pinag-aralan niya, ni-research niya ho ito. Ipakita natin, ito po yun. Ito po ang nangyari doon sa budget. 1.1 trillion. Mula doon, tinaas niyan ay 288 billion. Ayan po. Sa DPWH. Bakit kanyo? Naku po. Alam naman po natin. Nasa karsada ang korupsyon. Naandyan sa flood control project. Ano yan? Yung flood control na pinagmamalaki nila na hanggang ngayon bumabaha pa rin. Umatsing lang ang langit, bumabaha pa rin. Dinagdagan nila yan ng 288 billion. So ang total, 1.1 trillion. Imagine niyo to trillion. Hindi po ito million, hindi po ito billion, trillion. Ganito katarantado itong mga to. Trillion po, mga kababayan, ang budget sa DPWH. Ano yan? Rock netting, flood control project, tulay, kahit wala namang sapa, o ilog, di ba? Anong
Anong tulay yan? Tulay ba yan sa dagat? Ganyang kamahal? Ano yan? Eh wala na nga yung mga build eh. Supposedly, kinancel na yung mga iba doon. Oh, talagang kahit nga meron nga nagkwento sa akin. Alam niyo yung nilalagay na kulay, yung parang gano'n, nilalagay na mga ganyan-ganyan sa gilid. Although hindi ganito itsura nun. Square yun, square. Parang ginaganito, nilalagyan nila yung gilid pag, ayan, pagpakurba. Yan, pagpakurba, para may mga harang yan eh. Yan ang purpose niyan, para hindi tumilapon kung sakasakali may aksidente. Ang laki ng kita dyan. Diniskas yan. Milyon po kada ganito, kinikita nila sa isang karsadang ganun ha. Milyon ang kinikita ng mga animal na nagnanakaw dyan. As makakakita ka daw sa mga lugar na straight line na may ganun. Na wala namang purpose. Ang purpose talaga nun, kanto yun eh. Tapos may ano yun eh, may reflection yan. Yung parang may kulay yan na para pag makikita mo. Ganun. Milyon daw ang kinikita dyan. Saan yan? DPWH. Kaya nga, ako, sa totoo lang, yung 1.1 trillion na yan, hindi naman po DPWH mapupunta yan. Budget yan ng mga mambabatas natin. Bakit? Eh sila lang naman din ang mga kontraktor. O di kaya kamag-anak nila, asawa nila, kabit nila. Ganyan yan. Tapos ano nangyari? O, DSWD, o bumaba. Pero kung bumaba man yan, hindi ho dumaba sa akap yan ha. Sa 4-piece po bumaba yan, yung mga hindi butante. Kasi yung 4-piece, yun yung sa mga talagang, sabi nga nila, yung sa mga sagad ng kahirapan. Mga hindi butante yun. Kaya binawasan yan, tapos inilipat dun sa akap. Ano yung akap? Ito po yung parang tumutulong doon sa may mga kapos ang kita. Kaya nga akap yan eh. So, doon nila inilagay. Binawasan nila, pero nilagay naman nila sa akap. Oh. PhilHealth, 0 from 74 billion. Grabe. CHED, 26.9 ang binawas. Di ba? Oh, ang DOH, naku po, 25.7 billion ang binawas. Oh. Ang pinakamalaking tinaas, ang pinakakurap na ahensya ng gobyerno. Hut-hutan ng mga mambabatas natin. Oh, di ba? Mga tarantado talaga eh. Di ba? Oh. Papakita ko ba sa inyo? Oh, eto. Banat Bay, kanino ba napunta yan? Sino ba sandali? Sino ba ang pinakamalaki ang talagang kumita? Ito hinalimbawa lang natin ito ha. Sino ang pinaka-umangat ang budget? Pakita natin. Yan. Tingni. Panbihira. Tingnan mo. DepEd, bumaba ng 11 billion. DOTR, bumaba ng 16 billion. DOLE, bumaba ng 18 billion. Department of Agriculture, akala ko ba ang priority, food security? Naghihirap ng bawat Pilipino sa pagkain, sa pagpibili. Hindi pa natin susuportahan yung mga farmers natin. Okay. Para mag-import nga naman. Pag nag-import, may kikita. Di ba? Di ba? Gago! Ano ang mga tumaas? Office of the President. ₱5 billion ang tinaas. Senate, 1 billion ang tinaas. At ang pinakamalaking itinaas, palakpakan mga kababayan, ang House of Crocs. Ang mga buhaya, mga buwakan ng inang buhaya sa Pilipinas, di ba? Napakagago. Naging dinagdagan ng 17.3 billion, no, di ba? May kita na nga sila sa DPWH. May kita pa sila dito. Grabe. Barbers, hindi ito fake news ha. News 5 ang ano nito, ang nagbalita nito.
Atin lamang po itong nire-reactionan. Hindi po ito fake news, Barbers, ha? Baka fake news na naman ang sabihin mo dyan. Diba? Diyan pa lang mga kababayan eh. Dito pa nga lang nakakatarantado na eh. Diyan pa lang nakakatarantado na 1 trillion na ngayon ang budget ng DPWH na alam natin pinakakurap na ahensya ng gobyerno. Alam natin diyan humuhut-hut ang mga mambabatas, particular na mga congressman. Tapos, sino pa tumaas? House of Representative. Talaga naman eh. May nakausap ako kanina, hindi ko na lang sasabihin eh. Magaling na tao ito, tumatakbong senador ito. Napakagaling, pinakamagaling na tumatakbong senador ito. Sabi niya, alam mo, ang Congress, hindi lang sila kurap, hindi lang sila magnanakaw, sila po ay, sobrang bulag na sa katotohanan, sila po ay wala nang pakiramdam. Ibig sabihin talagang manhid na po sila sa mga nangyayari sa Pilipinas. Sobrang manhid na po nila, hindi na nila naiintindihan at nalalaman kung ano ang galit ng taong bayan. Ituloy natin ang sinasabi ni Ungab. 188 billion ang budget ng DPWH. So, simple arithmetic, simple mathematics, nahabol talaga. So yun, pinag-aralan ko. And while I was studying, nakita ko na yung mga black items. So, after discussing this with the lawyers, and alam naman natin that these are not mere typographical errors. Blanco 28 blank items. Hindi mo pwedeng basta-bastang ma-disregard yan at sabihin blanco. No, it's not. May mali talaga. Highly questionable at pinirmahan eh. At hindi lang pinirmahan, ratified ng dalawang houses of Congress. Both houses of Congress has ratified the Bicameral Conference Committee. So hindi mo na pwedeng baguhin yun after ma-ratify. So yun na nga ang question kung bakit pagdating doon sa GAA, kumpleto na. Ang aming tinatanong ay bakit sa Bicameral report. So we found that a very highly questionable issue. We had the lawyers study it and made the legal research. Ano ang mga existing mga jurisprudence, legal basis. So we all decided na dapat magpasa na talaga at isampa na ito sa Supreme Court. Dahil that's the only recourse. So malinaw po, hindi ho nagsampa ng kaso sa Supreme Court para po gipitin ang o sisihin, kung hindi ho ayusin. Yun ang dito eh. That's the main goal. Ayusin po yung budget natin na ang makikinabang ay hindi ang mga kurap na buwakin ng inang mga congressman o mga senador. Ang dapat makikinabang ng ating budget ay mamamayang Pilipino. Food security, education. Di ba ho? Nawala na ho sa atin yung sinabi ni Jose Rizal. Nung tinatanong siya kung bakit hindi ka ba sasama sa revolusyon. Anong sabi sa kanya? Ang talagang revolusyon ay edukasyon. Pag tayo ay edukado, diyan natin maaangat ang ating bayan. Napaka-importante niyan. Pero yan ang nilapastangan nitong mga magnanakaw na mga congressman natin at para ho sila ay iboto uli. At syempre makapagbulsa para sa kanilang pamilya. Hindi ho ba kayo nahihiya ang pinapakain ninyo sa mga pakabit ninyo tsaka mga pamilya ninyo ay pera namin? Pera ng mga mamamayang Pilipino? Nagtanong ka pa ba, Natbay? Di talaga may yaya mga yan. Animalya mga yan. Gago! Walang niya talaga yung mga yan. Yan po ang purpose. Para maayos. Hindi ho guluhin ang bayan natin. Kung hindi ayusin.
sa madaling salita parang i-recall o parang bawiin muna at ayusin muna. Dapat prioridad, edukasyon, edukasyon. Kasi tandaan ninyo, eto mga kababayan, para lang alam ninyo, kaya nga, di ba yung kinikwento ko sa inyo, meron nangyayaring girian between Malacanang and the House. It is because, nung una, edukasyon ng priority, yung unang pinase. Yung inayos ng Malacanang at DBM, edukasyon Along the way, nung nagde-deliberate na, dyan na, minulestya, ginahasa, ginangbang ng mga congressman natin yung budget at inilipat lahat sa akap. Gago!